Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Babae, arestado matapos manghablot ng kwintas sa simbahan sa Kalasyaw, Pangasinan. Ilang alagang tilapia nangamatay dahil sa pabago-bagong panahon sa Lawag City. Mga Katoliko dumagsa sa mga simbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon para sa unang araw ng Misa de Gallo. At Andrea Torres, Christian Bautista at iba pang Kapuso artists, Christmas vibes ang hatid sa Kapuso Fiesta. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Dinagsa ng mga Katoliko ang unang araw ng Misa de Gallo sa ilang simbahan sa Hilaga at Gitnang Luzon. At kaugnay niyan, may live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, ikalawang araw ngayon ng simbang gabi at sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga deboto dito sa St. John the Evangelist Cathedral para dumalo sa isasagawang rosary prayer at misa maya-maya lamang. Pinangunahan ni Archbishop Socrates Villegas ang unang araw ng Misa de Gallo sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City. Dinagsa ito ng mga mananampalatayang Katoliko. Sumentro ang homily ni Archbishop Soc sa pananampalataya sa Diyos at pag-aaruga ng Diyos sa sangkatauhan. Ang unang aral na dapat nating tandaan ay hindi natutulog ang Diyos. Itinuturo sa atin yan ang pananampalataya. Subalit yung pagsasabing hindi natutulog ang Diyos ay isang salita ng pananampalataya. Nauna nang sinabi ng Simbahang Katolika na nakasentro sa pag-asa ang mensahe ng Pasko para sa mga mananampalataya. Ang debotong si Jay dumalo sa simbang gabi kahapon at dumalo rin sa Misa de Gallo kaninang madaling araw. Good health, tsaka yung mga bata for the future. Magandang future ng mga bata. Napuno rin ng mga mananampalatayang Katoliko ang Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag sa Pangasinan sa unang araw ng Misa de Gallo. Dala ang kani-kanilang mga dalangin, taimtim na nagdarasal ang mga deboto. Napuno rin ang St. William the Hermit Cathedral sa Lawag City sa unang araw ng Misa de Gallo. Nagkalat ang mga pulis sa labas ng simbahan para magbigay ng seguridad. Dumagsa ang mga debotong Katoliko sa simbahan ng St. Nicolas de Tolentine Cathedral sa Cabanatuan City sa unang araw ng Misa de Gallo. Sa homily, hinimok ang mga deboto na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa pamilya at komunidad. Daan-daang deboto rin ang dumagsa sa Santiago Apostol Parish Church sa Guagua, Pampanga upang makiisa sa unang araw ng Misa de Gallo. Chris, may mga nakausap tayo kanina dito sa simbahan at nabanggit nga nila na dalawa ang naka-schedule na misa para sa Misa de Gallo at Simbang Gabi. Bago ang Simbang Gabi ay magsasagawa muna ng Rosary Prayer ng bandang 5:30 p.m. at ang First Mass naman ay naka-schedule ng 6 p.m. na susundan ng Second Mass ng bandang 7:30 p.m. Para naman sa Misa de Gallo, ganun din magsasagawa rin ng Rosary Prayer ng bandang 3:30 a.m. na susundan naman ng naka-schedule na First Mass ng 4 a.m. at Second Mass ng 5:30 a.m. Kanina nga nabanggit ko na ito na ang ikalawang araw ng Simbang Gabi at magtatagal ito ng 9 na araw hanggang December 23. Ganoon din sa Misa de Gallo na nagsimula ngayong araw at magtatagal naman hanggang sa madaling araw ng December 24. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nadiskubre ng kapulisan ang mga abandonadong iligal na paputok at kagamitan sa isang liblib na lugar sa Barangay Malabago, Kalasyaw, Pangasinan, Sabado ng hapon. Natagpuan sa ilalim ng mangga ang 2 kahon ng dynamite firecrackers, 1 kahon ng sinturon ni Judas, kalahating kahon ng 5-star, 12 sako at 1 kahon ng mga firecracker cases at 1 plastic bag ng mga firecracker fuses. Nagkakahalaga ang mga ito ng 25,000 pesos. Wala umanong nakitang tao sa lugar
at posibleng tumakas ng malaman na papunta ang otoridad. Ita-turn over naman ang mga nakuhang paputok sa Pangasinan Police Provincial Office. Alam natin kung kanino pong may-ari yung loot para ma-investigan natin yung ongoing pa yung investigation natin na para kung makumpleto natin yung mga dokumento at mayroong probable cause na ma-filean siya ng kaso ay papay. Bilang ng mga nalunod sa Angalacan River ngayong taon umabot na sa 4 ayon sa Mangaldan MDRRMO. Narito ang report. Dahil sa insidente ng pagkalunod sa Angalacan River sa bahagi ng Mangaldan, Pangasinan, hinihigpitan pa ng mga otoridad ang pagbabantay sa ilog. Ngayong taon, umabot na sa 4 ang bilang ng drowning incidents na inireport sa otoridad. Mas mataas sa 3 reported incidents noong nagdaang taon. Naka-aalarma raw ito ayon sa MDRRMO, lalo't parami ng parami ang bilang ng mga bumibisita sa Angalacan River. Bagamat hindi pinagbabawal ang pagligo sa ilog, pinag-iingat ng MDRRMO ang mga nagpupunta sa lugar dahil may ilang bahagi ng ilog na malalim o malakas ang ragasan ng tubig. Hindi natin ipinagbabawal ang maligo sapagkat dinedevelop po namin yan na parang tourist spot na ngayon pong bayan ng Mangaldan. Ikot po kami sa mga barangay at nagpa-public announcement po kami. Dinagdagan pa ang bilang ng bantay ilog upang matiyak ang seguridad sa lugar. Ikinalat sa 8 barangay na tributaries o madadaanan ng Angalacan River ang 25 trained responders. At yan po ay dumaan sa training talaga ng Water Search and Rescue and Retrieval Operation dyan sa San Fabian. At ang amin pong nag-train sa kanila ay ang province at ang Coast Guard ng ating pong probinsya ng Pangasinan. Nakikipag-ugnayan naman ang PNP sa mga barangay upang paalalahanan ang mga residente na madalas magtungo sa Angalacan River. Yung execution nga po ganun. Maglagay po ulit ng mga notice po doon at yung mga pagtingin po yung pagbabantay sa lugar na Angalacan River. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ilang alagang tilapia naman ang nangamatay dahil sa pabago-bagong panahon sa Lawag City. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Ayon sa mga nag-aalaga, nagsimulang nangamatay ang mga tilapia nitong nakaraang linggo kung saan halos 200 piraso ang namamatay sa loob ng isang linggo. Dahil umano ito sa nararanasang pabago-bagong panahon. Problema ng mga fish pond operator ang mababa umanong antas ng tubig sa ilog at nakahaluan daw ng tubig alat ang ilog tuwing high tide. Yung sa akin, maraming namatay. Yung 3 araw, 176. At saka sa susunod na araw, meron pa. Pero mga 30, 20, ganun. Hanggang ngayon. Ayon sa Fishery Coordinator ng City Agriculture Office, normal lang na may namamatay dahil sa pabago-bagong panahon. Maliliit pa raw kasi ang mga tilapia kaya sila apektado ng klima, lalo ngayon malamig ang panahon. May mga cases na kagaya ngayon, pumapasok yung alat. So yung cases na hindi kaya, may mga species na talagang hindi saline tolerant. Payo ng otoridad sa fish growers na ipasuri muna ang kalidad ng tubig bago umpisahan ang pag-aalaga ng tilapia. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Wala pang bagong sama ng panahon pero ayon sa Pag-asa, may tsansang may mabuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sa ngayon, amihan, shoreline at easterlies pa lang ang may epekto at magpapaulan sa ilang lugar. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela, Batanes at Babuyan Islands. Ilang bahagi din ng Cordillera, Ilocos Region at ilang lugar sa Central Luzon ang uulanin. Posible rin ang pagulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Naaktuhan ng 76 anyos na lalaki ang pangahablot sa kanyang suot na gintong kwintas habang dumadalo ng misa sa loob ng simbahan sa Kalasyaw, Pangasinan umaga noong Linggo. Nahawakan ng biktima ang sospek at agad humingi ng tulong sa pulisya. Napagalaman na ang sospek ay isang 50 anyos na babae at residente ng Barangay Pugos, Cabugao, Ilocos Sur. Naibalik ang kwintas sa biktima habang naharap sa kasong pagnanakaw ang sospek na ngayon ay nasa kustodiya ng otoridad. Wala pang pahayag ang sospek. Ito po yung natin ng photo festival dito sa Kalasyaw. So maraming tao, doon po dinarayo ng itong mga masasamang tao. Itong suspect na ito is napilanan ng kaso. Nagpapaalala muli ang Philippine National Police sa publiko kaugnay sa mga iligal at ipinagbabawal na paputok. Mahigit 30 ang nasa listahan ng PNP, kabilang na ang Watusi, Piccolo, 5-Star, Judas Belt, Boga at Goodbye Chismosa. Ayon sa mga otoridad, bawal din ang mga imported na paputok at yung may mga fuse na mas mabilis na nauubos. May limit din ang timbang at size ng mga paputok. Posibleng makulong ng hanggang 1 taon ang sinumang lalabag. Karagdagang puwersa ng Dagupan City Police dumating na mahigit 1 linggo bago ang Pasko. Sundan sa report. Dumating na kaninang umaga ang mahigit 80 pulis na magsisilbing karagdagang puwersa ng Dagupan City Police Office. Galing ang mga ito sa Police Regional Office 1 na nakatagdang italaga sa iba't ibang himpilan ng pulisya sa lungsod. Malaking bagay raw ito para sa pamunuan ng DCPO, lalo't palapit na ang Pasko kung kailan pa iigtingin pa ang police visibility para matiyak ang kaayusan ng lungsod. Re-reconfigure kami ng places of deployment dahil nga sa nadagdag ng mga tao namin. So far, maganda pa naman yung security plan natin. Tututukan ng pulisya ang mga matataong lugar, partikular sa mga simbahan, lalo na't nagsimula na ang simbang gabi at misa de Gallo sa kabuuan na sa mahigit 400 na ang puwersa ng DCPO. Habang papalapit ang Pasko, asahan na raw ang mga insidente ng pandurukot at pananalisi, lalo na sa mga matataong lugar. Handa raw ang pulisya rito. Kadalasan daw na nabibiktima ng mga kawatan ay ang mga matatanda. So dapat magiging maingat palagi. Huwag masyadong magtitiwala na magdadala ng pera na walang kasama. Pinaghahandaan na rin daw ito ng 25 anyos na si June, taga Barangay Pantal. Hindi naman daw kasi maiwasang mapunta sa mga matataong lugar ngayong holiday season. Kung sakali lang po sana, wag na pong magsusot ng yung mga makikintab na mga alahas na nakakaakit sa mga magnanakaw. Payo ng PNP sa publiko ang iba yung pag-iingat upang makaiwas sa pambibiktima ng mga kawatan. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. 27 pares kabilang ang 71 anyos na lolo at 64 anyos na lola. Nagpalitan ng I do sa Jaén, Nueva Ecija. Silipin sa report. Sabay-sabay na nagpalitan ng I-do ang 27 pares sa ginanap na kasalang bayan sa Jaén, Nueva Ecija. Kabilang sa ikinasal ang 71 anyos na si Tatay Danilo at 64 anyos na si Nanay Mercedita, na 43 years nang nagsasama at mayroon ng 5 anak kung saan may kanya-kanya na ring pamilya. Napakagandang regalo umano para sa kanilang mag-asawa na sila'y maikasal at maging legal ang kanilang pagsasama ngayong magpapasko. Sabi ko, yaya, magpakasal kami. Ang parehong 18 anyos naman na sina Herland at Camille ang pinakabatang pares na nagpakasal. Maraming salamat. Ayon sa Philippine Statistics Authority, napaka-importante ng kasal hindi lamang sa mag-asawa kundi maging sa kanilang mga magiging anak. Ito kasi ang magpapatunay para maging legitimate child ang mga supling o mga anak ng mag-asawa. Ang inyong pong pagpapakasal ay nangangahulugan po na kapag inirehistro po yung mga birth certificate ng inyong pong mga anak, sila po ay mayroong legitimate status. Bukod sa mga regalo at pagkain na natanggap ng mga ikinasal, nagpaalala rin ang mga tumayong ninong at ninang para sa masaya at matibay na pagsasama ng mga mag-asawa. Joel Fernandez, 1 North Central Luzon.
Ilang chikiting sa Mangaldan, Pangasinan ang sumabak sa firefighting training. Narito ang report. Sa murang edad, unti-unting sinasanay ang mga chikiting na ito sa tamang pag-apula ng apoy. Nagbihis bombero pa ang mga bata. Tinuruan sila kung paano gamitin ang fire hose sakaling magkaroon ng insidente ng sunog. Namumulat po kasi yung mga kabataan natin dun po sa nature of work ng ating pong mga firefighters or yung mga kawani po natin ng pamatay sunog. Pinaparanas po namin yung aktual na buhay po ng isang bombero. Yung pong kaligayahan na naibibigay po natin sa mga bata hindi po talaga matutungbasan. Layo ng aktibidad na mamulat ang mga chikiting sa fire safety, lalo pat magagamit nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. Malaking bagay po kasi at least at very young age, na-try po nila yung ginagawa po nila and then yung hirap po yung maging fireman. Sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City, excited at masaya rin ang mga chikiting na ito habang abala sa pagpipinta ng mga imahe ng gulay at prutas sa kani-kanilang mga apron. Kitang naka-chef hat pa ang mga bata, ngunit sa halip na pagkain, iba't ibang mga kulay ang kanilang pinaghahalo. Ang art workshop na ito, libreng isinagawa sa mga grade 1 pupil. Free naman sa mga bata ito para sa mga artwork. Itong mga special size namin, yung mga beneficiaries namin. Actually, yung mga bata, isa sa mga kasama doon sa performance task nila sa art. Bali, excited po sila, ma'am. At the same time, enjoy sila dun sa paggagawa ng art kits, ma'am. Konektado rin sa aralin ng mga bata ang mga imaheng ipinipinta sa kanilang improvised canvas. And also yung mga pinitila is sa science namin, integrated also with the lesson. Bukod sa na-exercise nila yung painting skills nila, na de-develop din yung visual nila. Jasmine Gabriel Glaban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Natagpo ang palutang-lutang sa Apayao River ang bangkay ng isang lalaking 38 anyos sa Kalanasan, Apayao. Hinala ng mga otoridad, tinangay ng malakas na agos ng tubig ang biktima habang tumatawid sa ilog. Nailibing na rin agad ang biktima. Bawal ang sapilitang pagpapasayaw o pag-perform ng mga empleyado sa mga Christmas party ayon sa DOLE. Ang detalye sa report. Bagong hire noon sa gobyerno si Catherine Osicos. Alam na niya agad, bunot siya sa Christmas party. Hindi naman po sa pilitan, parang matik na po kasi siya na pag new hire ka, sasayaw ka talaga. Matik din si Kate Bautista sa corporate Christmas party nila. Talagang performance level siya para rin sa bonding ng mga katrabaho. Masaya naman po. Tapos, may kaba kasi syempre iba't ibang iba't iba kayong sumasayaw. Happy lang naman talaga dapat ang mga performance sa Christmas party. Pero kung sapilitan na o kaya may banta ng parusa ang hindi paglahok, aba, teka lang daw, sabi ng Department of Labor and Employment o DOLE. May karapatan na magreklamo ang mga empleyado sa National Labor Relations Commission o NLRC. Mahalaga para kay Joanna Parino na may ganitong proteksyon para sa mga empleyado kasi hindi naman talaga niya forte ang performative arts. Hindi naman po kasi mandatory yung pag-perform. And then yung iba po kasi parang syempre hindi sila confident mag-show ng talent, ganun. So hindi dapat talaga limiting. Ayon naman sa HR officer na si Dovi Sulay, iba-iba rin talaga ang personalidad ng mga empleyado. Respeto sa bawat isa ang mahalaga. Kung bida-bida kayo talaga, edi masaya. Pero kung hindi, huwag ipilit kasi hindi naman lahat extroverted or may talent. So ayun, wag naman natin ipilit. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Natanggap na ng kabuuang 83 na octogenarian at nonagenarian ng kanilang tig-10,000 pisong birthday cash gift mula sa national government. Pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang pamamahagi ng cash assistance. Alinsunod sa Republic Act No. 11982
o Expanded Centenarians Act, mabibigyan ng tig 10,000 cash benefit ang mga Pilipinong senior citizen na napapabilang sa milestone age na 80, 85, 90 at 95 bilang pagkilala ng pamahalaan sa kanilang mahalagang ambag sa lipunan at bilang pagpapakita ng malasakit sa kanilang kapakanan. Ito na ay ikatlong batch ng pamamahagi ng cash assistance sa bayan. Kaugnay nito, marami pa raw senior citizen na pasok sa Expanded Centenarians Act ang humahabol na makapagbigay ng mga requirement para makatanggap din ng cash assistance sa gobyerno. Nilinaw ng Department of Health na hindi kailangan ng guarantee letter mula sa politiko para makakuha ng tulong sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, hindi na dapat kailangan ng guarantee letter. Sa halip, papuntahin na lang ang pasyente sa isang DOH hospital. Mungkahi rin ng DOH sa Senado, hatiin ang pondo para sa MAIFIP. Ang 80% ilalaan para sa Zero Balance Billing Program para tiyaking diretso na sa mga pampublikong ospital ang ayuda at hindi na kailangang dumaan sa politiko. Habang ang 20% naman para sa Catastrophic Health Fund para sa mga gamot at iba pang serbisyong medikal. Ayon kay Senate President Tito Soto, pinag-aaralan din nilang magamit ang MAIFIP sa mga pribadong ospital. Sakaling lumusot sa Kongreso ang pondo sa MAIFIP, plano raw ng health advocate na si Dr. Tony Lechon na idulog ito sa Korte Suprema. Aniya dapat ilaan sa PhilHealth ang pondo. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, may ginagawa silang safeguards para hindi magamit ang MAIFIP sa politika. Nagniningning sa makukulay na pailaw ang Kapitolyo ng Pangasinan habang Christmas vibes ang hatid ng Kapuso artist sa Kapuso Fiesta sa Lingayen, Pangasinan. Tunghayan sa report. Namutiktik sa makukulay na pailaw ang Kapitolyo ng Pangasinan sa kanilang ginanap na Christmas lighting ceremony. Sentro ng atraksyon ng giant Christmas tree at Belen na nagpapaalala sa tunay na diwa ng kapanganakan ni Jesus. Bawat sulok ng Capitol, tadtad ng kumukuti-kutitap na dekorasyong pampasko na mas lalong pumuno ng galak sa puso ng bawat Pangasinense. Dagdag sa wonderful Christmas vibes ang ginanap na GMA Regional TV Kapuso Fiesta kung saan libu-libong bisita ang nagtipon-tipon sa Capitol Beach Park upang masilayan ang kanilang mga iniidolong Kapuso artists. Umpisa pa lang, hitik na sa saya at sorpresa with unang hirit host Kaloy Tingkungko. Magkakasangga naman sa performances ang cast ng Sanggang Dikit for Real na sina Jess Martinez, Kim Perez at Seb Pajarillo. I call my followers kasi Majesties. And meron nag-travel pa to Ilocos. Yeah, they sent me a message. So I'm just super happy and grateful for them. Sa akin naman masaya. So especially first time ko dito, natutuwa ako na very interactive yung mga, lalo pag yung performance namin. So masaya. Alam mo yun, yung pagkadating namin dito, nakita namin yung mga kapusong sumusuporta sa amin. Parang nawala lahat yung pagod, no? Ang cast ng Hating Kapatid, isang unforgettable bonding ang alay nila sa mga Pangasinense. Good vibes ang hatid ni Vanessa Peña para sa fans, na sinundan ng isang kilig-filled song number mula kay Vince Marestella. Pagbaba namin ng van kanina, may mga nagsisigawan. So like, oh my God, na-feel ko na agad na parang nasa stage or like, so I'm so happy. I'm so happy to be here. Pag ganun, Chip, mas gaganahan ka mag-perform eh. Mas may enjoy mo yung every moment. Break muna sa hidwaan si Natalie at Belle, played by Kapuso artists Cheska Fausto and Cassie Legaspi para pasayahin ng fans. Super
warm ng pag-welcome ng mga Pangasinense talaga sa amin. And alam niyo yun, like, buong crowd, they were so willing to sing with us. Kaya maraming salamat! Yeah, I love the food, I love the people, I love the energy. So thank you so much for all of that. We really appreciate it. Inabangan din si All Out Sundays barkada na si Jessica Villarubin. Sinulit din ng fans ang moment upang makaselfie si Sparkle artist AZ Martinez. Maraming salamat for being here with us sa time nyo, sa effort, at sana makabalik kami ulit. Sobrang excited and sobrang happy kami na na-invite kami dito, and ang dami namin today. Marami ang nabighani ng makapiling na si Kapuso artist Andrea Torres. Ang audience, super in love sa kanyang performances. Always good to be back naman dito sa Pangasinan kasi mahal na mahal tayo ng mga tao dito at mahal na mahal din natin sila. Nang harana naman si Asia's romantic balladeer Christian Bautista na siya namang sinabayan ng crowd sa kanyang OPM hit songs. Thank you sa energy, thank you na nakikanta kayo at salamat sa iyong pagmamahal sa aming mga kapuso. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 9 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV. www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.